Start. Okay. Ano po yung pinag-iba po ng panliligaw po nung sa inyo pong panahon? Sa aming panahon, kasi ako'y niligawan noong 1973, right after my graduation in college. Noong araw, katotohanan, I personally, ang husband ko ngayon yun, ang first and serious ko. First and serious. Meaning to say, hindi ako, I had naman niligaw nung high school ako, pero nung right, I did not really entertain very much because I thought we were just playing, you know, parang kakaibigan, ganyan. Pero during my high school days, tatlo ang boyfriend ko. Pero, nung right after ng high school, wala na ako naligaw din. Actually, hindi na ako nagpaligaw. Naligawan lang ako nung right after ng college. Ngayon, noon, ginagalang, number one, ginagalang at may respeto ang mga nanliligaw. At saka, usually, ang panliligaw noon, kakain lang, magkwentuhan. Tapos, wala nung mga sexual advances nung araw. Hindi na tulad ngayon. Ang pagkakaiba ngayon, ang mga manliligaw ngayon at nililigawan, gusto nila meron ka agad sexual advances, which is very wrong and very immoral. But anyway, hindi naman lahat. But because of the change of time, at saka medyo high-tech na tayo ngayon, ang panliligaw pwede ngayon sa cellphone, pwede sa email, pwede sa Skype, or sa chat, o kaya sa Facebook. Actually, kahit na nga may mga asawa, pag medyo magkaroon lang na konti exchange of mga sweet nothing words sa Facebook, isang kahit na parehas may asawa, nagkakaroon ng relationship, which is, I don't think it's correct, no? But personally, hindi pa naman ako ganun tatandaan. I just turned 60, but I think it's still better for a formal, yung bang ligawan, yung parang kakaibigan muna, and then afterwards, if you're ready, yun ang pinaka-importante dyan, if you are ready, then, you can really plan. Kasi una, sa akin, ang pananaw ko is, maligawan ka, pagtapos ka na ng mag-aaral, kasi whether you like it or not, pag nagpaligaw ka na nag-aaral ka, it's really very disturbing. In other words, nadi-disturb ka, whether you like it or not. So, well, depende nga yan sa sitwasyon, ano? Pero especially kung ang mga magulang ng panahon sa mga bata, sa mga anak. So, ang tendency ng mga kabataan is to have always a relationship, boy and girl relationship. At saka hindi natin nakikita na there's a lot of kids ngayon na talagang exposed masyado sa sexual act, at saka mga because of movies, at saka mga television shows. So, I think we have to have some control, especially for the parents to do so. Okay? Okay po. Thank you po.